King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 849. Kapangyarihan ng isang substandard god weapon. Yu Fei, ingat ka. Ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay nasa ikasampu na ranggo sa Imperial Genius Rankings, mas mababa lamang kay Xuan Yuanwen at sa Blue Serpent King. Ang nakaberdeng nakasuot na matanda ay hindi napigil ang magbigay ng babala. Ang Beady Green Eyes ay may pambihirang bloodline na nakabatay sa ilusyon na maaaring maglabas ng malalakas na pag-atake ng ilusyon daw. Maaaring sabihin na ang bloodline ng Thousand Changes Illusionist Dragon ay naglalaman ng kakaibang domain ng Tao of Illusion sa sarili nito. Sa palitan ngayon lang, nagambala ang pakiramdam ni Zhao Yufei. Ang pag-atake ay naglalaman ng mga ilusyon na nagpaikot-ikot sa paligid at kapaligiran. Ito ang Zhao family. Nanginig ang puso ni Zhao Yufei. Napangiti ang nasa harapan niya at nagsimulang maging malabo nang lumitaw ang isang mapagpasyahan at masipag na kabataan. Ang kabataang ito ay ang batang Zhao Feng sa kanyang mga alaala. Ang pagbabago ay hindi lamang ang kapaligiran. Si Zhao Yufei mismo ay naging isang batang babae. Tila muling nag-replay sa kanyang isipan ang alaala ng isang batang lalaki at babae na nag-sparring sa isa't isa sa looban. Nakipagpalitan ng suntok si Zhao Yufei sa batang si Zhao Feng sa kanyang tapat. She groaned at umatras ng ilang hakbang. Dahado siya. Bagamat hindi masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila, ang batang si Zhao Feng nakaharap niya ang may kapangyarihan. Hindi lang si Zhao Yufei ang nakakita nito. Kahit sa mga mata ng mga nanonood, si Zhao Yufei at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay naging isang batang Zhao Yufei at Zhao Feng. Maging ang paligid ay naging courtyard ng Zhao family mula sa Sunfeather City. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay dulot ng Tao of Illusion na pinaghalo ang katotohanan at mga ilusyon. Yu Fei, ang nakaberdeng nakasuot na elder at kasama mula sa Duanmo family ay hindi napigil ang mapasigaw. Ang direksyon kung saan si Zhao Yufei ay pinilit na umatras ay ang direksyon ng nagninangas na bunganga. Kahit na ang isang emperor ay hindi makakaligtas kung sila ay direktang nahulog sa pugan. Pang! Bam! Bam! Ang Thousand Changes Illusionist Dragon man at si Zhao Yufei ay nagpalitan ng 12 ng suntok habang ang mga ilusyon ay umiikot sa paligid at binago ang pakiramdam ng lahat. Si Zhao Yufei ay itinutulak pabalik sa bunganga ng hakbang-hakbang. Brother Zhao Feng. Naging malabo ang mga mata ni Zhao Yufei, at nagkaroon siya ng komplikadong ekspresyon habang tila inaalala ang mga alaala ng nakaraan. Mamatay. Malamig na tumawa ang Thousand Changes Illusionist Dragon habang ang isang maraming kulay na alon ng liwanag ay lumundag mula sa kanyang kamao at humampas patungo sa kaakit-akit na mukha ni Zhao Yufei. Sa kasamaang palad, hindi mo kaya. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng magandang babae na naka-purple. Isang malakas na pag-agos ng layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa katawan ni Zhao Yufei. Weng! Ang balat ni Zhao Yufei ay agad na naging malakristal habang nagbibigay siya ng napakagandang kislap ng lilang liwanag. Ang kapangyarihan mula sa kanyang bloodline ay nagpayanig sa lahat ng mga elite sa loob ng Building of Refinement. Sa sandaling ito, parehong naramdaman ng mga hari at emperor ang kanilang mga diskarte at kapangyarihan na nanginginig. Ang ilan sa mga ito ay nawala pa. Ano ang nangyayari? Ang Emperor level True Yuan sa paligid ng katawan ni Xuan Yuanwen ay nagsimulang manginig. Bam! Isang hindi tao na lalaki na may madilim na berdeng ilaw ang itinulak pabalik ng 12 ng yarda gamit ang isang alon ng kamay ni Zhao Yufei, at ang dugo ay tumagas mula sa kanyang bibig. Ang mga ilusyon sa paningin ni Zhao Yufei ay kumupas. Tulad ng inaasahan sa may-ari ng isang bloodline ng spiritual race. Pinanliitan ng hindi tao na lalaki ang kanyang pares ng beady green na mata habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang bibig, at ginamit niya ang lakas ng kanyang pag-atake upang lumiko sa hangin at makipagkita kay Wei Jing. Sa palitan ngayon lang, ginamit ni Zhao Yufei ang natural na inborn power ng kanyang spiritual race bloodline at nagawang saktan ang Thousand Changes Illusionist Dragon, na nasa ikasampu na ranggo sa Imperial Genius Rankings. Siyempre, dahil nilinang ng Thousand Changes Illusionist Dragon ang Tao of Illusions, ang kanyang kakayahang lumaban sa isang labanan ay mas mahina kaysa sa Blue Serpent King, na nasa ikasyam na ranggo. Umalis.
Naglaho ang Thousand Changes Illusionist Dragon at ang Blue Serpent King pagkatapos nilang muling magsama. Dali, harangin mo ang pintuan. Iyan ang palihim na kakayahan sa pagtakas ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Senior Marshal Brother Zug, at isang pares ng matutulis na puting ilaw ang bumaril mula sa kanyang mga mata, ngunit isang malabong imahe lamang ang kanyang nakikita. Tanging ang mga eye bloodlines na kasing lakas ng Purple Star Eyes ni Jillian ang makakalaban sa stealth technique ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Sa kasamaang palad, ang G family ay hindi pa nakapasok sa Building of Refinement, at walang ibang tao dito ang may malakas na eye bloodline. Sa katotohanan, ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay wala talagang anumang special na kakayahan, ngunit maaari siyang lumikha ng ilang mga tanawin at ilang mga aura. Ito ang dahilan kung bakit nagawa nilang magpanggap na purple-haired demonic duo at may sigawa ito ng napakahusay. Ang lakas ng loob mong magpanggap na purple-haired demonic duo. Hindi kita mapapatawad. Lumitaw ang galit sa mukha ni Zhao Yufei habang ginagamit niya ang mga senses ng kanyang spiritual race bloodline sa maximum. Nahuli niya ang isang mahinang aura, na pagkatapos ay hinabol niya. Gayunpaman, ang tanging tao lamang na tumutudya sa kanila ay sina Zhao Yufei at Senior Marshal Brother Zug. Hindi man lang makita ng ibang mga hari kung saan nagpunta ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Magagawa ni Xuan Yuanwen at ng Little Sword Saint, ngunit ang kompetisyon para sa kalawang Bronze Sword ay pumasok na sa mga huling yugto. Isang maliwanag na liwanag ng espada ang nakapalibot sa Little Sword Saint na kasing liwanag ng araw. Isang sword intent na tila nakalimutan ang mga konsepto ng buhay at kamatayan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bawat hakbang niya ay nangangahulugan na hindi niya binibigyang daan ang kanyang sarili. Ang Little Sword Saint ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres kahit nalaban sa malakas na aura ng Ancient God Sword. Jang. Ang kalawang na tansong espada sa himpapawid ay naglabas ng maliwanag na flash ng berdeng sword light sa tabi ng isang sinaunang, malamig na sword intent diretso patungo sa Little Sword Saint. Wow! Ang Little Sword Saint ay nagluwa ng isang bibig ng dugo habang pinalibutan niya ang kanyang sarili ng liwanag ng espada. Senior Sword Saint. Ang malamig na babae na nakaitim na robo mula sa Sky Sword Pavilion ay hindi napigil ang mapabulalas. Kung gusto ng langit na mamatay ako, sana. Umungal ang Little Sword Saint habang ang makinang na liwanag ng espada sa paligid niya ay nabasag laban sa kalawang na tansong espada. Ang pag-atake na ito ay tila pinutol ang lahat ng kanyang lakas at lakas ng buhay. Naramdaman ng maputing bigot na Little Sword Saint ang kanyang true yuan at life force na nagsimulang malanta. Ang kanyang balat ay naging tuyo at luma. From body to sword. Ang Little Sword Saint ay biglang nagsimulang mag-apoy habang siya ay nag-transform sa isang sword beam at sumusugod patungo sa Ancient God level na kalawang na tansong espada. Sa sandaling ito, ang buong Building of Refinement ay natatakpan ng maliwanag na liwanag ng espada. Maging ang mga apoy sa bunganga ay tila malabo sa kaibahan. Ang masalimuot at magalang na emosyon ay lumitaw sa mukha ni Xuan Yuanwen. Nakakatakot na kapangyarihan ng sword daw. Ang hakbang na iyon ay maaaring agad na pumatay sa mga Emperor at kahit nabanta sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Naramdaman ng tumatakas na Blue Serpent King at Thousand Changes Illusionist Dragon ang kanilang mga puso na nanginginig. Ang aura ng pag-atake ng sword daw na iyon ay natakot sa kanila. Ang tanging naiwan ay isang liwanag ng espada na tumatakip sa buong hurno. Ang sword light na ito ay naglalaman ng pangunawa ng Little Sword Saint sa sword daw, at ginamit niya ang kanyang buhay para buhayin ito. Jang. Ang kalawang na bronze sword ay naglabas ng isang kislap ng berdeng sword light na naging dahilan upang maging magulo ang mismong espasyo dahil lumikha ito ng walang katapusang mundo. Boom! Ang liwanag ng espada na ginawa ng Little Sword Saint ay tumagos sa buong mundo at naging sanhi ng pag-ikot at pag-ikot ng espasyo mismo. Tila huminto ang oras, at ang maliwanag na sword beam na tumakip sa Little Sword Saint ay tila sumanib sa sword beam mula sa Ancient God Weapon hanggang sa sila ay tuluyang nakabuo ng isang ekwilibriyo. Kung titingnan ito, tila ang dalawang banal na espada ay sumisipsip sa isa't isa sa hangin, at ang isa sa mga espadang ito ay ang Little Sword Saint. Ho!
Ang mga hari sa loob ng Building of Refinement ay tumingin sa kakaibang balanseng estado sa pagkabigla. Anumang pagkakamali ay mangangahulugan ng pagkamatay ng Little Sword Saint. Kasabay nito, sinundan ni na Zhao Yufei at Senior Marshal Brother Zug ang mga riles at nakarating sa pintuan patungo sa Building of Refinement. Harangan ang pasukan. Ang isang maliit na bilang ng mga hari, kabilang ang dalawa mula sa pamilya Duanmo pati na rin si Junior Marshal Brother Deng Chao, ay nagtipon sa pintuan. Boom! Ang magnificent powers ng anim na hari ay nagtipon sa isang spatial domain at bumuo ng 5 kulay na hadlang. Ang pinagsamang paglaban na ito ay sapat na upang matigil kahit isang emperor ng ilang sandali. Boom! Bam! Bam! Isang ice serpent dragon na may asol na kaliskis ang bumangga sa tabi ng nakakatakot na nagyayelong ulan, at ang nagyayelong dragon claw nito ay bumagsak sa 5 kulay na hadlang. Boom! Ang 5 kulay na hadlang na binuo ng anim na hari na magkasama ay naging mas malabo. Masisira ito pagkatapos ng isa o dalawa pang suntok, ngunit nagbigay pa rin iyon ng oras sa ibang mga eksperto. Huwag hayaang makatakas ang dalawang hindi tao. Ang ilang nagpapahingang kalahating hakbang na hari ay nagtipon lahat sa pasukan at sumama sa anim na hari. Mystic Machine Secret Formation. Pinalawak ni Senior Marshal Brother Zug ang bentilador sa kanyang kamay, at lumipad ito sa himpapawid, nagpakawala ng wave ng Silver Lightning Chain na nakabalot sa Blue Serpent Dragon Duo. Whoosh! Boom! Kasabay nito, nagkaroon ng malakas na pag-alon ng Yuan Chi bilang isang lilang meteor na umaagos mula sa likuran. Ang True Yuan at ang mga bloodline ng Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay parehong nanginginig habang ang puwersa ay bumagsak. Isang sigaw ang nagmula sa lilang liwanag, at malabong makakita ng isang diyosa na nakaube. Bumalik ka dito. Bahagyang idiniin ng babaeng naka-purple ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang materialized purple na dimensyon kasabay ng isang surge ng napakagandang puwersa sa itaas ng Blue Serpent King Duo. Little World. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng dalawa. Sa puntong ito ng oras, ang dalawang hindi tao ay napapalibutan ng mga hari at inaatake mula sa magkabilang direksyon. Sina Zhao Yufei at Senior Marshal Brother Zug ay parehong maihahambing sa hindi bababa sa 20 nangunguna sa mga ranggo ng Imperial Genius, at marahil maging ang nangungunang 10. Kapag nadrag nila ang laban na ito, ang Blue Serpent King Duo ay aatakehin ng lahat ng Kings at Half-Step Kings. Nang ang dalawa ay nasa malubhang panganib at napapagod sa pagharap sa mga pag-atake. Tanga, gamitin ang kapangyarihan ng Substandard God Weapon. Isang malamig na boses ang narinig sa kanilang mga tainga, at isang malabo na spatial na imahe ang tumakip sa dalawa nang magsalita ang boses. Shua! Itinulak ng misteryosong mundong ito ang Little World ni Zhao Yufei. Ang Kings at Half-Step Kings malapit sa entrance ay natakpan ng malabo na dimensyon at agad na nahihilo. Mag-ingat! Iyan ang Substandard God Weapon, ang Misty Spatial World. Naglalaman ito ng sarili nitong Little World. Mayroon din itong kakaibang spatial na kakayahan. Bulalas ni Senior Marshal Brother Zug. Shua! Ang malabo na dimensyon ay biglang nagsimulang kumunot at nag-transform sa isang daloy ng puting ambon na unti-unting lumiit hanggang sa ito ay sumangga na lang sa wala, at ang iba ay nakatingin lang. Iyan ang kapangyarihan ng isang Substandard God Weapon. Ang kasalukuyang kalahating hakbang na hari at hari ay nayanig pabalik sa realidad. Sundan mo sila. Nahuli ng Divine Sense ni Senior Marshal Brother Zug ang isang bola ng puting ambon na nabuo sa isang kagubatan sa malayo. Hahaha, sa Misty Spatial World, hindi na kami takot sa numero. Kahit isang emperor o dalawa ay walang magagawa sa atin. Ang Blue Serpent King Duo ay nahayag sa ambon. Mayroon silang mapanghamak na mga ekspresyon kay Senior Marshal Brother Zug at sa kumpanyang humahabol sa kanila, at pinag-iisipan pa nila kung dapat ba silang maninangil at lumaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tinig ang tumunog mula sa isang malaking puno sa tapat nila. Talagang nakatakas kayong dalawa. Mukhang sulit na maghintay dito. Sinong nandyan? Nagulat ang Blue Serpent King at ang kanyang mga kasamahan nang mapasulyap sila sa isang batang may kulay ube na buhok na nakapikit na nakaupo sa isang malaking puno sa tapat nila. King of Gods, Kabanata 850. Gaze of the God's Eye.
Sa harap ng pasukan sa 6 na panig na Building of Refinement. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay nakakuha ng substandard god weapon, ang Misty Spatial World. Nagawa ng dalawang hindi tao na magnakaw ng substandard god weapon sa ilalim ng ilong ng lahat. Ang 6 na hari at 30 o higit pang kalahating hakbang na hari ay natigilan, at nakaramdam sila ng galit at hiya. Pagkatapos ng lahat ng tao sa loob ng Building of Refinement ay isang elite ng tao, ngunit dalawang hindi tao ang nakatakas kahit na napalibutan silang lahat. Sundan mo sila. Hinabol sila ng ilan sa mga kings at half-step kings. Sa pinakaharap ay si Zhao Yufei at Senior Marshal Brother Zug. Gayunpaman, sa gitna ng grupo, hindi sila hinabol ni Junior Marshal Brother Deng Chao. Naiintindihan mo, Master. Tumalikod si Junior Marshal Brother Zug at bumalik sa Building of Refinement, patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon habang ang mga natitirang kings at half-step na kings ay sumunod sa duo. Ang mga hari mula sa Duanmo family, ang Cao family, at Grand Duke Yuan's Palace ay lumabas na lahat sa gusali. Sa gitna ng grupo ay isang makapal na kilay na lalaki na dumating kamakailan. Ito ay isang henyo mula sa 3-star Earth Spirit Hall, si Gu Chaoji, na nakilala ni Zhao Feng dati sa underground na lungsod. 4 na half-step kings lang ang isinama ni Gu Chaoji nang pumasok siya sa Exiyang Palace, at nang makalapit sila dito, nahuli sila ng Black Destruction Serpent Dragon. Substandard God Weapon. Hindi ko inaasahan na lilito ang isang walang katulad na kayamanan sa Exiyang Palace. Tuwang-tuwa si Gu Chaoji. Ang makakita lamang ng isang substandard God Weapon sa totoong buhay sa isang pagkakataon ay isang panaginip para sa maraming tao. Tingnan natin. Si Gu Chaoji ay walang masyadong pag-asa, ngunit mayroon pa ring kaunting pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang mga substandard god weapon at mga ancient god weapon ay nakuha lamang ng mga nakatakdang magkaroon nito. Seng. Si Senior Marshal Brother Zug, Zhao Yufei, at ang iba pang mga hari at kalahating hakbang na hari ay pumunta sa direksyon ng kagubatan. Natuklasan ni Senior Marshal Brother Zug na huminto ang Blue Serpent King duo pagkatapos lumitaw sa kagubatan. Sa loob ng kagubatan, talagang nakatakas kayong dalawa. Mukhang sulit na maghintay dito. Ang sorpresa ay lumitaw sa mga mukha ng Blue Serpent King at Thousand Changes Illusionist Dragon habang nakatingin sila sa may purple-haired na kabataang nakaupo sa isang malaking puno. Gayunpaman, nang makita nila na ang kabataang ito ay isa lamang Great Origin Core Realm, kahit na ang kabataan ay isa sa purple-haired demonic duo, umungal sila sa nakakainsultong tawa. Ang kumpiyansa ng Blue Serpent King duo ay tumaas ng husto pagkatapos makuha ang substandard god level na Misty Spatial World. Napakaraming eksperto at kaaway ang sinubukang pigilan sila kanina, ngunit nakatakas pa rin sila. Ngayon ay kaharap na lamang nila ang isang nag-iisang kabataan. Nag-iisip pa nga ang Blue Serpent King kung dapat nilang paglaruan ang mga henyo ng tao sa pamamagitan ng pagsasamantala sa Misty Spatial World. Maaari pa nga silang makapag-charge pabalik at makakuha ng isa pang substandard god weapon, o kahit isang ancient god weapon. Hahaha, purple-haired brat. Nagawa mong swertehin noong nakaraan, at ngayon pumunta ka kaagad sa amin. Parang iniisip mo na nabuhay ka ng masyadong mahaba. Ang Eightengal ng Blue Serpent King habang ang kanyang makapangyarihang bloodline ay lumikha ng isang layer ng hamog na nagyelo sa mga puno sa malapit. Bagamat may mga palatandaan na may humahabol pa rin sa kanila, hindi natakot ang Blue Serpent King. Sinulyapan niya ang substandard god weapon sa kanyang braso at nakaramdam ng labis na pagtitiwala. Sa substandard god weapon na ito ay kapareho ng pagkakaroon ng isang malakas na space-type na Little World. Brother Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Yufei, na patungo sa direksyon ng kagubatan. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Ang kanilang pinagsamang lakas ay madaling makalaban sa maraming hari, at ang pagkuha ng substandard god weapon ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Si Zhao Feng ba iyon? Nanlaki ang mga mata ni Guo Chaoji. Isa ito sa purple-haired demonic duo, Zhao Feng. Kinilala rin ng mga hari at kalahating hakbang na hari mula sa Duanmo family, ang Cao family, Grand Duke Yuan's Palace,
at iba pang puwersa si Zhao Feng. Ang kabataang ito ay hindi pa isang Void God Realm at talagang kaharap niya ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ng sabay. Hindi napigilan ng lahat na pawisan siya. Para sa inyong dalawa, dito nagtatapos ang lahat. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang mga mata ng binata na may kulay lila. Sa sandaling ito, ang Blue Serpent King duo at ang ilan sa mga hari sa likod nila ay naramdaman ang pagyanig ng kanilang mga puso. Siguro dahil sa confident na pananalita ng binata, o kaya naman sa pagmulat pa lang niya ng mata na para bang matagal na siyang naghihintay dito. Casual na kinausap ng kabataan ang makapangyarihang Blue Serpent King duo. Ang isa pang miyembro ng purple-haired demonic duo, si Nan Gongsheng, ay lumitaw, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng anumang bagay. Zhao Feng, kaya mo bang labanan ang dalawang lalaking ito ng mag-isa? Hindi napigilan ni Nan Gongsheng na mag-message. Kung tutuusin, nakita na niya ang pagtakas ng dalawa mula sa higanteng grupo ng mga hari na iyon, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, nangyari ang hindi inaasahan. Gaze of the Gods. Ay. Isang malakas na surge ng Purple Eye Bloodline Power ang lumabas mula sa kaliwang mata ng nakaupong kabataan. Sa sandaling ito, isang walang limitasyong whirlpool na katulad ng isang purple abyss ng mga ilusyon ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata, na lumilikha ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan na sumasakop sa lahat ng tinitingnan ng kabataan. Kayong dalawa, tumakbo kayo. Ang boses ng Black Destruction Serpent Dragon ay narinig sa tenga ng Blue Serpent King duo, ngunit ang babala nito ay huli na. Paano? Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga kaluluwa, na tila sila ay pinigilan at nagsimulang umalis sa kanilang kontrol. Nanginig ang kanilang mga puso nang magpakita sila ng takot, at sinubukan nilang lumaban. Nagsimulang lumaki ang kaliwang mata ng batang may kulayubong buhok, at tinakpan sila ng isang ipinagbabawal na puwersa na maaaring sumipsap sa kanilang mga kaluluwa. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito ay parang isang Diyos, hindi ito mapipigilan. Ano? Bumuhos ang pawis sa likod ng dalawa nang kumalat ang takot at gulat sa kanilang mga mata. Parang kahit anong gawin nila, hindi nila napigilan ang pagsipsip ng kaluluwa nila. Oh my God! Nanginginig ang puso ng ilan sa mga dumarating na eksperto at elite. Nang tumingin sila sa kaliwang mata ni Zhao Feng, nanlamig ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagpakita ng mga palatandaan ng paglutang palayo. Nakakatakot na ipinagbabawal na pamamaraan ng Eye Bloodline. Kung nandito si Jilan, pakiramdam ni Cao Yun ay hindi makahinga, at ang kanyang puso ay tumibok. Dalawang henyo na niranggo sa nangungunang sampung sa Imperial Genius Rankings ay puno ng takot habang sila ay nahihirapan sa kawalan ng pag-asa laban sa ipinagbabawal na Eye Bloodline technique ni Zhao Feng. Ang Zhao Feng na iyon. Paano niya magagawa? Bulalas ni Gu Chaoji. Maging ang ekspresyon ni Senior Marshal Brother Zhug, na kadalasang medyo kalmado, ay nagbago ng malaki. Malapit na niyang sugpuin ang dalawang iyon ng mag-isa. Si Senior Marshal Brother Zhug ay may tame time na ekspresyon. Ang aura ng bawal na Eye Bloodline technique ng batang iyon na may purple haired ay hindi siya mapalagay. Meow. Ang maliit na pusa sa balikat ni Zhao Yufei ay naging isang bahid ng silver gray na liwanag na dumaan. Hindi na ako makakatagal. Umungal ang Blue Serpent King habang siya ay naging Ice Serpent Dragon muli. Gayunpaman, maging ang kanyang Ice Serpent Emperor Bloodline, na nireranggo sa top 10 sa mga bloodline ng Imperial Dao, ay nanginginig ng hindi mapakali kapag nakaharap ang Eye Bloodline ng kalaban na ito. Isang malabong asol na Yuan Soul sa hugis ng Ice Dragon ang hinihila palabas sa katawan ng Blue Serpent King. Iligtas mo ako Lord Black Serpent Dragon. Ang Blue Serpent King ay nahulog sa walang limitasyong kawalan ng pag-asa. Siya ay halos wala ng kakayahang lumaban laban sa Zhao Feng's Gaze of the God Eye, at ito ay kapag ang huli ay nakaharap sa dalawang tao ng sabay-sabay. Huwag! Isang multicolored Yuan Soul ang kalahating hinugot mula sa katawan ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Ang eksenang ito ay nagpanganga sa bibig ng lahat ng tumutudyas na mga henyo, at isang lamig ang kumalat sa kanilang mga katawan. Nakaupo lang ang kabataang nakaupo sa puno. Ang pinagkaiba lang noon ay iminulat niya ang kanyang mga mata.
Para siyang kinatawan ng kamatayan habang namumuo sa kanyang mukha ang mahinang ngiti ng panunuya. Isang walang katapusang purple whirlpool ang lumawak sa kanyang kaliwang mata, na humila sa mga kaluluwa ng Blue Serpent King duo. Mas malakas ang depensa ng Thousand Changes Illusionist Dragon na ito laban sa Soul and Illusion Techniques. Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang tingin habang nakatingin sa ibaba mula sa itaas. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ang dalawang ito ay parehong Pick-tier Kings. Medyo malayo na sila sa pagbuo ng Emperor Intent. Gayunpaman, ang kanilang kahusayan at paggamit ng mga diskarte sa Soul daw ay mas mahina kaysa kay Zhao Feng. Ang Gaze of the God Eye ni Zhao Feng ay nagmula sa sinaunang Emperor of Death's Gaze of Death. Ginamit pa ni Zhao Feng ang Gaze of the God Eye na ito laban sa Emperor of Death, at nalampasan nito ang orihinal na pamamaraan. Sa puntong ito, isinama din niya ang Dao of Illusion. Hindi alam ni Zhao Feng kung gaano katulala si Nan Gongsheng sa likuran niya. Kaya ito ang Left-Eyed Heavenly Emperor. Huminga ng malamig si Nan Gongsheng. Dahil siya ay nasa likod ni Zhao Feng, nakita niya ang mga kaluluwa ng Blue Serpent King duo na dahan-dahang umalis sa kanilang mga katawan habang ang takot at gulat ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Nang malapit ng patayin ni Zhao Feng ang dalawa. Tumigil ka. Isang malamig na boses na tila naghahari sa mundo ang umalangaw-ngaw sa hangin. Roar! Ang dagandong ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog mula sa loob ng katawan ng Blue Serpent King at ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Isang iskarlate itim na apoy ang biglang nagsimulang kumurap sa kanilang mga mata habang ang isang layunin na maaaring sirain ang anumang bagay sa landas nito ay pinakawalan. Boom! Ang lilang ilusyon na kidlat ay nakipagsagupaan sa iskarlate itim na apoy sa dimensyon ng kaluluwa. Sa sanga, nanginginig ang figure ni Zhao Feng habang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Black Destruction Serpent Dragon. Ang Gaze of the God's Eye ni Zhao Feng ay agad na nag-ambala, at ang mga kaluluwa ng Blue Serpent King duo ay bumalik sa kanilang mga katawan. Ano? Ang aking substandard God weapon. Gagamitin na sana ng Blue Serpent King ang Misty Spatial World ngunit nalaman niyang nawala ang arm guard sa kanyang braso. Meow meow. Sa isang flash ng silver at gray, isang palm-sized na silver-gray na pusa ang lumitaw sa balikat ni Zhao Feng. Magnanakaw na pusa, magandang trabaho. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang inilalagay niya ang substandard God weapon sa kanyang braso. Habang ang mga kaluluwa ng Blue Serpent King duo ay nahihirapan, ang maliit na paws ang magnanakaw ay madaling nakaagaw ng Misty Spatial World mula sa Blue Serpent King. Tumakas tayo. Isang madilim na berdeng flash ng ilaw ang kumurap sa likod ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Shua! Ang Blue Serpent Dragon at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay nawala, at ang kanilang mga aura ay nagsanib sa kagubatan. Tulad ng inaasahan, nag-iwan ng trick ang Black Destruction Serpent Dragon sa dalawang iyon. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang dalawang transparent na bola ng liwanag na sumanib sa kapaligiran at sinubukang tumakas. King of Gods, Kabanata 851. 20 araw. Whoosh! 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 Si Zhao Yufei, Senior Marshal Brother Zug, at ang grupo ng mga henyo ay sa wakas ay dumating malapit sa puno, ngunit sa oras na dumating sila, ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay tumatakas na pagkatapos ng kanilang encuentro kay Zhao Feng. Sa mas tiyak, ang duo ay walang anumang kakayahan upang labanan ang Zhao Feng's Gaze of the God Eye at halos hindi sila makaligtas. Bagamat hindi napatay ang duo, kinuha ni Zhao Feng ang kanilang substandard God weapon, ang Misty Spatial World. Bagamat may kasakiman at hindi pagpayag sa mga mata ng dumarating na hari matapos makita si Zhao Feng na nakakuha ng isang substandard God weapon, mas nagkaroon ng takot at pagkabahala. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hinabol nila ang duo sa unang lugar ay dahil sa substandard God weapon, kaya napuno sila ng pagkabigo at nawala ang kanilang motibasyon matapos itong makuha ni Zhao Feng. Wala silang lakas ng loob na nakawin ang substandard God weapon kay Zhao Feng sa ngayon. Bumalik sa normal ang kaliwang mata ng binata. Ang lakas ng mga kaluluwa ng dalawang iyon ay malapit sa antas ng Emperor, at dahil sa kanilang mga bloodline, katawan, at tulong ng Black Destruction Serpent Dragon, napakahirap na patayin sila.
Tumingin si Zhao Feng sa direksyon kung saan nakatakas ang dalawa. Sa isang head-on fight, medyo maliit ang tsansa na manalo si Zhao Feng laban sa duo. Kahit na sa tulong ni Nan Gongsheng, ang posibilidad ay 50-50 lamang. Ang Gaze of the God Eye ay ang pinakamahusay na pamamaraan para makuha o patayin ang duo, ngunit nabigo ito. Gayunpaman, ang layunin ni Zhao Feng ay karaniwang naabot. Tinuruan niya ng leksyon ang Blue Serpent King duo habang kinukuha din ang substandard God weapon. Nagawa rin niyang magpakitang gilas sa harap ng ibang puwersa. Ngayon, si Senior Marshal Brother Zug at ang iba pang mga hari ay hindi nang ahas na salakayin sina Zhao Feng at Nan Gongsheng nang makita sila. Ang ganda ng mga pamamaraan mo, at nagawa mong tumulong laban sa mga hindi tao. Ang peking purple-haired demonic duo na tumambanggan sa lahat ay dapat ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Umakyat si Senior Marshal Brother Zug at ngumiti. Ang ipinagbabawal na ay bloodline technique na ginamit lang ni Zhao Feng ay nagulat sa lahat. Bukod kina Senior Marshal Brother Zug, Zhao Yufei, at ilang iba pa, walang ibang nang-ahas na lumapit sa kanya. Sinabi ko sa iyo na hindi gagawin ni Brother Zhao Feng ang ganoong bagay. Pumunta si Zhao Yufei nang may kaligayahan. Kanina lang, nag-alala siya nang makita niyang nakatayo si Zhao Feng laban sa Blue Serpent King duo, ngunit sa pagtatapos ng araw, siya pa rin ang taong iyon sa puso niya, ang taong hinahangaan at hinabol niya. Mukhang may mga taong nakakaintindi. Bahagyang tumango si Zhao Feng patungo sa direksyon ni Senior Marshal Brother Zug. Maaaring hinabol ni Zhao Feng ang Blue Serpent King duo at binugbog sila tungkol sa problema ng peking purple-haired demonic duo, ngunit masyado siyang nasusuklam para talagang ipaliwanag ang isyu sa iba. Nakita ni Senior Marshal Brother Zug ang tunay na pagkakakilanlan ng mga hindi tao sa Building of Refinement, at hinangaan iyon ni Zhao Feng. Whoosh! Sa isang kislap ng pilak at lila, lumitaw si Nan Gongsheng sa tabi ni Zhao Feng. Purple-haired demonic duo. Ang mga puso ng ilang hari at kalahating hakbang na hari ay nanginginig. Ang kompletong demonic duo ay lumitaw sa harap nila. Ang umatake kanina ay si Zhao Feng lamang. Brother Zhao. Nagsalita si Senior Marshal Brother Zug. Mayroong mahigit 20 araw pa bago sisingilan ng Black Destruction Serpent Dragon sa Exiyang Palace. Umaasa ako na tayong mga tao ay maaaring magtulungan at harapin ang kaaway na ito ng magkasama. Sa madaling salita, hinihiling niya na ang demonic duo ay makipagtulungan sa kanila, o hindi bababa sa hindi maging sanhi ng anumang panloob na salungatan. Malinaw na alam ni Zhao Feng ang ibig niyang sabihin at tumango siya. Ang Black Serpent Dragon ay walang kapantay, kaya kailangan nating gamitin ang ating katalinuhan. Ibig sabihin ba nito ay may plano si Brother Zhao? Isang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Senior Marshal Brother Zug. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, ngunit walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Bagamat wala ng mark of destruction si Zhao Feng, hindi iyon nangangahulugan na si Senior Marshal Brother Zug ay ganoon din. Roar! Sa labas ng Exiyang Palace, ang itim na kaliskis na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay umikot sa hangin habang ginagamit nito ang mga kuko at buntot nito para bumasag laban sa God's Forbidden Array. Sa paglipas ng panahon, mas maraming mga depekto at butas ang nagsimulang lumitaw sa God's Forbidden Array. Humihina na ang depensa nito. Ang bawat isa sa loob ng Exiyang Palace ay isang hakbang na palapit sa kamatayan sa bawat sandali na lumilipas. Tiyak na alam ni Zhao Feng na ang Black Serpent Dragon ay walang kapantay. Pagkatapos ng lahat, ito ay dating isang pag-iral na maaaring lumaban sa isang ancient god. Sa pinakamababa, ang Black Serpent Dragon ay isang demigod, at malamang na nakarating na ito sa Heavenly Divine Realm. Hahaha! Ang God's Forbidden Array ay mas mahina kaysa sa naisip ko. Makakakapasok ako sa Exiyang Palace sa loob ng 20 araw. Isang nakakalokong tawa ang umalangaw sa Exiyang Palace nang lumitaw ang isang lumalakas na intent of destruction. Ang puso ng sino mang may marka ng pagkasira ay nanginginig. 20 araw na lang ang natitira. Naging mabigat ang puso ng maraming eksperto sa loob ng Exiyang Palace. Sa puno, maraming maaaring mangyari sa loob ng 20 araw. Dahan-daang bumangon si Zhao Feng na may kalmadong tingin. Parang hindi siya napunta sa mga ganitong delikadong sitwasyon noon.
Noong araw, pumasok siya sa Purple Saint Ruins bilang isang outsider at humarap sa tatlong two-star forces ng mag-isa bilang isang spirit realm. Ang paghabol sa kamatayan ay lubhang mapanganib din. Siya ay hinabol ng isa sa pinakamatanda at makapangyarihang emperor ng Kang Ocean sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kalaban ay isang pag-iral na hindi niya kayang talunin. Pumunta tayo sa Building of Refinement. Tumalon sa lupa sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Naalala niya na mayroon pang ilang kompletong item sa gutay-gutay na rack ng armas, kabilang ang isang kalasag at ilang mga palaso. Whoosh! 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 Bumalik din sa Building of Refinement ang mga henyo na humabol sa Blue Serpent King duo. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay hindi mabilis o mabagal. Hayaan mong suriin ko muna itong substandard god weapon. Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa armguard sa kanyang braso. Ang material ng armguard ay tila tanso at pilak, ngunit ito ay mukhang napaka-normal. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, madarama ng isa na ito ay lubhang luma at kawili-wili. Ang Misty Spatial World ay isang sumusuporta sa space type na substandard god weapon. Kasama sa mga kakayahan nito ang pag-iimbak, paglipat sa kalawakan, pagtatakda ng marka sa kalawakan, teleportasyon, at iba't ibang bagay. Sabi ni Nan Gongsheng na may inggit. Dahil nag-specialize si Nan Gongsheng sa space, mas marami siyang alam tungkol sa mga alamat na nauugnay sa mga batas ng space. Sa tulong ni Nan Gongsheng, hindi nagtagal ay naunawaan ni Zhao Feng kung paano gamitin ang substandard god weapon na ito. Ang sinaunang metal na singsing sa kamay ni Zhao Feng ay isang bagay na sa nakaraan. Ang Misty Spatial World ay may kakayahang mag-imbak ng mga item dahil mayroon itong sariling little world, at ang espasyo sa loob nito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa lugar ng kapanganakan ni Zhao Feng sa Cloud Country. Higit pa rito, ang little world na ito ay hindi lamang sa mga unang yugto ng halos hindi na pagkakataon tulad ng isang normal na Emperor World. Ang Divine Sense ni Zhao Feng ay pumasok sa Misty Spatial World at hinawakan ang little world sa loob. Ang little world na ito ay katulad ng Purple Saint Ruins. Mayroon itong sariling mga batas, bundok, ilog, hangin, tubig, at Heaven-Earth Yuan Chi. Mayroong kahit ilang mga hayop at tao. Tulad ng inaasahan sa isang substandard god weapon. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapasigaw. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa Misty Spatial World ay hindi nito kailangan na magkaroon ng mataas na cultivation ang may-ari. Sa sandaling nakuha ng isang tao ang substandard god weapon na ito ay ang parehong bagay na agad na naging pinuno ng kanilang sariling little world. Tulad ng para sa kakayahan sa pag-iimbak ng Misty Spatial World, dahil ito ay isang hiwalay na dimensyon batay sa little world, ito ay mas matatag. Kahit na ang isang demigod ay mahihirapang sirain ito. Bukod pa riyan, may kakayahan din ang Misty Spatial World na lumipat sa kalawakan at teleport sa ilang lugar. Sa teorya, hanggat may sapat na kapangyarihan, magagamit natin ang Misty Spatial World para agad na makabalik sa Kang Ocean kung magtatakda tayo ng spatial mark pababa sa True Martial Sacred Land. Sabi ni Nan Gongsheng nang may pag-asa. Bumalik sa Kang Ocean. Napatalon si Zhao Feng sa takot. Ang Misty Spatial World ay may ganoong kapangyarihan. Hindi lang ang may-ari ng Misty Spatial World ang nakakapag-teleport. Maaari ring ilipat ng may-ari ang iba pang mga bagay sa malalayong lokasyon. Dagdag ni Nan Gongsheng. Kakayahang lumipat. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Bagamat ang substandard god weapon na ito ay walang gaanong lakas sa pakikipaglaban, ang mga kakayahang pansuporta nito ay lumalaban sa langit, at ang tunay na halaga nito ay malamang na malapit sa isang ancient god weapon. Sa kasamaang palad, hindi tayo maaaring mag-iwan ng spatial mark sa labas ng mundo mula dito. Kung hindi, maaari tayong bumalik sa kontinente anumang oras na gusto natin. Hindi na natin kailangang matakot sa Black Destruction Serpent Dragon. Nanghihinayang dagdag ni Nan Gongsheng. Siguro, pero baka hindi. Umiling si Zhao Feng. Ang God's Forbidden Array sa paligid ng Exiyang Palace ay napakalakas, kaya ang mga bagay na maaaring mangyari sa mga normal na lugar ay hindi maaaring mangyari dito. Gayunpaman, kahit na noon, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay bahagyang nanghihinayang. Kung nakuha ni Zhao Feng ang substandard na god weapon na ito sa labas ng mundo at nag-iwan ng spatial mark,
maaari siyang agad na mag-teleport palayo sa karamihan ng mga lugar. Siyempre, may ilang natitirang special mark sa substandard god weapon mismo, ngunit napakalayo ng mga ito para maramdaman, kaya hindi sila magagamit upang mag-teleport palabas dito. Kahit na nararamdaman niya ang mga ito, ayaw ni Zhao Feng na gamitin ang mga ito. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng death trap ang maaaring mapunta sa kanya? Seng. Pumasok sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa 6 na panig na Building of Refinement. Master. Ang silver-armored na si Deng Chao ng Sky Suspension Palace ay nagpadala ng pribadong mensahe kay Zhao Feng. Sa pamamagitan ni Deng Chao, nakikita ni Zhao Feng ang nangyayari sa Building of Refinement kahit hindi siya pumasok dito. Sa hangin sa loob ng Building of Refinement, ang pag-usad patungo sa kalawang na tansong espada, sa hubog na talam, at sa bingot na palakol ay mas mahusay kaysa dati. Sa gitna nila, ang Ancient God level na kalawang bronze sword ay naglalabas pa rin ng makikinang na sinag ng berdeng sword light na nakipag-ugnayan sa sword light na ang Little Sword Saint. Nakabuo sila ng balanse sa hangin, at nilabag pa nila ang paghihigpit sa paglipad sa Exiyang Palace. Malabong makita ng isang tao ang kamay ng Little Sword Saint na hinawakan ang kalawang na tansong espada, at natakpan siya ng kapangyarihan ng punit na espada ng Ancient God na kahit ang mga Emperor ay hindi nang ahas na hawakan. Sa kabilang banda, ang dalawa pang substandard God weapon ay malapit ng mapaamo. Ang bingot na palakol ay dumaong sa itaas ng 3 imperial na prinsipe. Ang ika-8, ika-9, at ika-13 prinsipe ay nakipagtulungan at ginamit ang kanilang lihim na pamamaraan ng bloodline upang sa wakas ay makakuha ng ilang pagkilala mula sa substandard god weapon na ito. Gayunpaman, ang may pinakamaraming pag-unlad ay ang hubog na talam. Halika! Si Xuan Yuanwen ay bumuo ng hindi mabilang na mga alon ng liwanag mula sa kanyang kamay, na bumabalot sa kurbadong talam. Kasabay nito, napuno ng hangin ang kanyang Emperor-level magnificent power at intent, at isang kakaibang piraso ng jade sa kanyang leeg ang naglabas ng kumikinang na puting liwanag na tumakip sa kanyang katawan. Weng! Jiang! Ang hubog na talam ay nanginginig at biglang naging isang snow-white crystal-scaled blade na damapo sa kamay ng gwapong binata. Sa sandaling ito, isang malanyebe na kidlat ng blade light ang bumalot sa hangin, at isang hindi maipaliwanag na puwersa ng talam ang lumiwanag sa bunganga. Ang mga katawan ng lahat ng mga hari ay nanginginig, at pakiramdam nila ay madudurog na ang kanilang mga kaluluwa. Nahawakan ni Xuan Yuanwen ang snow-white crystal-scaled blade, at ang kanyang gwapong mukha ay namula. Sa sandaling ito, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay pumasok sa Building of Refinement. King of Gods, Kabanata 852. Natatakot ang karamihan. Nang pumasok sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa Building of Refinement, ang kanilang mga sentido ay natatakpan ng isang kumikislap na talam na lumiwanag sa buong lugar. Parang may nagyayelong malamig na pakiramdam na nalazlaz sa kanilang mental energy. Ang kumikinang na snow-white blade light ay hiniwa sa hangin, at ang mga alon ng snowy na kidlat ay tila halos hiwain ang buong dimensyon. Nagtagumpay si Xuan Yuanwen. Mga bulalas mula sa loob ng Building of Refinement. Karamihan sa mga eksperto ay may maingat at magalang na mga ekspresyon. Talagang karapat-dapat si Xuan Yuanwen na maging kahanga-hanga ng 4-star Sky Suspension Palace. Siya ay naging isang emperor sa murang edad, at siya ay nakilala ng isang substandard god weapon. Siya ay nasa ika-7 na ranggo sa Imperial Genius Ranking, na siyang pinakamataas na ranggo na cultivator sa mga nakapasok sa Divine Illusion Dimension. Kung nagawa niyang umalis sa Divine Illusion Dimension, tiyak na tataas siya ng ilang rank. Tulad ng inaasahan sa isang substandard god weapon. Tumigil sandali ang mga yabag ni Zhao Feng bago siya nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng Building of Refinement. Bagamat nakakuha din siya ng substandard god weapon, ito ay isang uri ng suportang sandata na hindi gaanong nakakasakit na kakayahan. Sa kabilang banda, ang puwersa ng walang pamantayang talam ng Diyos na iyon ay lumampas sa mga limitasyon ng isang emperor. Maaari pa itong magbanta sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Siyempre, hindi ganap at tunay na makontrol ni Xuan Yuanwen ang gayong substandard god weapon. Ang pagkakaroon lamang ng pagkilala nito ay gumugol ng maraming lakas. Sa sandaling ito,
Namumula ang mukha ni Xuan Yuanwen habang ipinapaikot niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang substandard god weapon na ito. Upang maging tumpak, hindi niya sinadya itong kontrolin, patatagin lang. Ang mga demigod lang ang makakapaglabas ng tunay na kapangyarihan ng isang substandard god weapon. Bulong ni Nan Gongsheng, at hindi nila maiwasang isipin ni Zhao Feng ang demigod na si Kun Yun. Sa kanyang tuktok, ang demigod Kun Yun ay maluwalhati, at siya ay itinuturing na malakas kahit na sa mga demigod. Bumalik sa 10,000 Treasures Tower sa Demigod Forgotten Garden, nakuha ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ang Skylocking Bow at ang Chen Kun Sword, na hindi man mula sa pinakamataas na antas ng 10,000 Treasures Tower. Maaaring isipin ng isang tao na ang demigod na si Kun Yun ay malamang na mayroong malalakas na inheritance sacred weapons, heaven-grade divine weapons, o kahit mga substandard god weapon. Binabati kita, Senior Martial Brother Xuan Yuan. Ang mga hari mula sa Sky Suspension Palace ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon pati na rin ang ilang inggit at paghanga. Protektahan ng Junior Martial Brother Xuan Yuan. Pinamunuan ng babaeng nakasuot ng apricot ang ilang tao at binantayan si Xuan Yuanwen. Whoosh! Lumapit din si Senior Martial Brother Zug at nagsimulang magbantay. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si Xuan Yuanwen, at ang kanyang Emperor Intent ay naging mas mahigpit at mas malakas sa puwersa at mga batas ng substandard god weapon. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ay ginugugol. Kasabay nito, sa ibang lugar sa Building of Refinement. Bilisan mo, lagyan mo ng lakas. Sinubukan ng tatlong Great Gun Imperial Prince na makuha ang bingot na palakol. Ang ikasyam na prinsipe ang pinakamalakas, at siya ang nasa gitna. Ang kanilang kapangyarihan ay nagsimulang gumawa ng bingot na palakol na dahan-daang bumaba. Weng! Boom! Ang bingot na palakol ay biglang naging kasing laki ng isang maliit na bundok na halos umabot sa tuktok ng 6 na panig na gusali. Nagbigay ito ng isang madilim na liwanag na yumanig sa hangin. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa loob ng Building of Refinement na bumigat ang kanilang katawan. Wow! Ang ilan sa mga mahihinang hari ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang nanginginig ang kanilang mga katawan. Kontrolin mo. Ang tatlong prinsipe ay nagsanab puwersa at nagawang patatagin ang kasing bundok na bingot na palakol sa kanilang harapan. Weng! Ang higanteng palakol ay nagsimulang dahan-daang mag-compress hanggang sa ito ay higit sa 100 yarda ang haba, at ang aura nito ay nagsimulang kumupas. Dahil ang bingot na palakol ay isang mabigat na sandata, mas mahirap itong kontrolin, kaya't ang tatlong prinsipe ay kailangang pagsamahin ang kanilang lakas upang patatagin ito. Sa sandaling ito, dalawang hindi kumpletong substandard god weapon ang nakuha. Ang mga Imperial at Sky Suspension Palace ang may pinakamalakas na puwersa na naroroon, kaya ang mga hari mula sa ibang puwersa ay halatang hindi nang ahas na magnakaw mula sa kanila. Yan ba ang purple-haired demonic duo? Bulalas ng isang tao. Mag-ingat, bumalik ang dalawang magnanakaw na iyon. Ang ilan sa mga hari ay maingat. Kung tutuusin, ang purple-haired demonic duo ay sikat sa pananambang at pagnanakaw sa iba. Ang tanging mga item sa Building of Refinement na kompleto ay tila nasa weapon stand. Pribadong sinabi ni Zhao Feng kay Nan Gongsheng. Nagsimulang maglakad ang demonic duo patungo sa kailaliman ng bunganga na parang walang nangyari. Purple-haired demonic duo, naglakas loob ka bang bumalik? Nililigawan mo si kamatayan. May ilang hari sa Building of Refinement na hindi alam kung ano ang nangyayari, at naisip nila na sila ang pekeng purple-haired demonic duo mula noon. Tanging ang mga haring umalis at bumalik lamang ang may respeto sa kanilang mga mata. Purple. May buhok. Demonic. Duo. Ang layunin ng pagpatay ay sumili sa mga mata ni Xuan Yuanwen pagkatapos niyang patatagin ang substandard god weapon. Sa isang iglap, niyanig ng magnificent power and intent ang soul dimension at tinakpan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Junior Martial Brother Xuan Yuan, tumigil ka. Gusto siyang pigilan ni Senior Martial Brother Zug ngunit medyo huli na. Xuan Yuanwen, manguna ka, at sabay nating mahuhuli ang demonic duo. Maraming boses ang sumang-ayon sa pag-atake ni Xuan Yuanwen sa purple-haired demonic duo. Ang iba pang mga hari mula sa Sky Suspension Palace, tulad ng babaeng naka-apricot robe,
ay hindi rin alam kung ano ang nangyayari at puno ng puot kay Zhao Fang. Ang peking purple-haired demonic duo ay tinambangan maging ang Sky Suspension Palace. Boom! Isang magnificent power ang malapit ng sumikop kina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Ang ilan sa mga hari na nakakaalam ng katotohanan ay nagpaplanong panoorin ang palabas na ito dahil nakita nilang natalo ni Zhao Fang ang Blue Serpent King duo ng mag-isa. Magagawa ba ng purple-haired demonic duo na umatras ng hindi nasaktan kahit na laban kay Xuan Yuanwen, isang emperor na may hawak na substandard god weapon? Malamig na ngumisi si Zhao Fang habang patuloy siya sa paglalakad. Hindi man lang siya tumigil. Weng! Tinakpan ng puting ambon ang dalawa. Little World. Substandard God Weapon. Bahagyang nagulat si Xuan Yuanwen. Bagamat isa siyang emperor, hindi pa siya nakakabuo ng sarili niyang Little World. Higit pa rito, ang Misty Spatial World's Little World ay hindi karaniwang Little World. Hindi ka panipaniwala, ang Emperor Intent ni Xuan Yuanwen ay parang isang bato na nahulog sa karagatan. Walang mga palatandaan ng anumang kaguluhan. Paano ito posible? Ang A Little World ay umiiral sa pisikal na dimensyon at walang gaanong depensa laban sa kapangyarihan ng Intent. Higit pa rito, lahat ng Little World at Domain ay pinigilan sa Exiyang Palace, kaya hindi nila mailalabas ang kanilang buong lakas. Bahagyang natarante si Xuan Yuanwen. Pagkatapos maging isang emperor, marami siyang alam kaysa sa iba. Hindi ako naniniwala. Inilipat ni Xuan Yuanwen ang kanyang Emperor Intent sa maximum, at ang kanyang magnificent power ay durog patungo kina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Tumalon ang puso ni Nan Gongsheng. Ang Emperor Intent na ito ay tila may kakayahang hatiin ang lahat ng intent, at pinigilan nito ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, nabuo ang pangungutya sa mukha ni Zhao Fang, at lumitaw ang isang kakaibang eksena. Boom! Biglang nanginig ang katawan ni Xuan Yuanwen, at dumaing siya habang tila kumikidlat sa kanyang kaluluwa ang kulog at kidlat. Junior Marshal Brother Xuan Yuan, okay ka lang ba? Ang mga ekspresyon ng babaeng nakasuot ng apricot, si Senior Marshal Brother Zug, at ang kumpanya ay nagbago ng husto. Nanginig ang katawan ni Xuan Yuanwen, at namula ang kanyang mukha. Halos mawalan siya ng kontrol sa substandard god weapon sa kanyang kamay. Naramdaman niya na ang kanyang Emperor Intent ay naharang ng 10,000 arko ng walang kamatayang kidlat. Sa unang pagkakataon, ang kanyang Emperor Intent ay parang isang bato na lumubog sa karagatan, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay na-counterattack. Nakaramdam siya ng nakakamanhid na sensasyon mula sa kanyang Emperor Intent. Xuan Yuanwen, mas mabuting hawakan mo muna ang iyong substandard god weapon. Ngumiti si Zhao Fang habang siya at si Nan Gongsheng ay patuloy na naglalakad patungo sa bunganga na parang walang nangyari. Ikaw. Naging berde at pula ang mukha ni Xuan Yuanwen na parang nabulunan. Walang lubos na sigurado sa sitwasyon sa substandard god weapon, ngunit pagkatapos na magambala ngayon, halos mawalan ng kontrol si Xuan Yuanwen dito. Ang eksenang ito ang nagpabuka sa bibig ng iba pang mga hari. Nagawa ng dalawang magnanakaw na ipagwalang bahala ang Emperor Intent ni Xuan Yuanwen. Higit pa riyan, mukhang si Xuan Yuanwen ang dehado. Kailangan ni Junior Marshal Brother Xuan Yuan na patatagin ang substandard god weapon at hindi niya magamit ang kanyang buong lakas, na siyang nagbigay daan sa demonic duo na magtagumpay. Nagkaroon ng kaguluhan nang magsimulang mag-usap ang mga hari sa isa't isa, at ang mga ekspresyon ng mga nagbabalak na manood ng palabas ay lubhang makulay. Junior Marshal Brother Xuan Yuan. Seryoso ang ekspresyon ni Senior Marshal Brother Zug habang ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Xuan Yuanwen. Senior Marshal Brother Zug. Sinulyapan ni Xuan Yuanwen si Senior Marshal Brother Zug matapos i-stabilize ang substandard god weapon. Mahabang kwento ito, ngunit hindi natin dapat saktan si Zhao Fang kung matutulungan natin ito. Mataimtim na sinabi ni Senior Marshal Brother Zug. Nang marinig iyon, natigilan ang ibang mga hari mula sa Sky Suspension Palace, kasama ang babaeng nakasuot ng apricot. Kahit na ang lakas ng purple-haired demonic duo ay nagulat na sa kanila, mas pinapahalagahan nila sila pagkatapos marinig ang mga salita ni Senior Marshal Brother Zug. Nakuha ng mga magnanakaw na iyon ang Misty Spatial World, at kahit si Xuan Yuanwen ay hindi sila kayang pigilan.
Ang ikalabintatlong prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang puot ay umabot sa kanyang mukha. Ang ikawalong prinsipe at Luozon ay nagpalitan ng mga tingin na may tame-time na ekspresyon. Nakipag-ugnayan sila kay Zhao Feng ng higit sa isang beses o dalawang beses, ngunit sa tuwing magkikita sila ni Zhao Feng, tila siya ay nagiging mas misteryoso kaysa dati. Ang kalaban na ito ay isang napakalalim na butas lamang. Habang lumalalim, mas lalo silang nakaramdam ng takot. Sa sandaling ito, ang purple-haired demonic duo ay naglakad-lakad sa paligid ng bunganga ng hakbang-hakbang, at ang ruta na kanilang tinahak ay eksaktong kapareho ng Blue Serpent King mula noon. Ilan sa mga haring nagbalik ay nagsabi sa lahat ng nangyari. Ang purple-haired demonic duo noon ay ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Sila ay natalo ni Zhao Feng lamang, at ninakaw niya ang isang substandard god weapon mula sa kanila. Natigilan ang mga haring nakatanggap ng balitang ito. Maging ang mga mata ni Xuan Yuanwen ay naging maingat habang nakatingin siya sa demonic duo pagkatapos marinig ang balitang ito. Sa oras na ito, ang tatlong pinakamalakas na puwersa, si Xuan Yuanwen, ang tatlong prinsipe, at ang Little Sword Saint, ay nagambala dahil sa walang katulad na mga sandata. Ang pagpasok ni Zhao Feng at Nan Gongsheng sa sandaling ito ay nangangahulugan na wala silang kinatatakutan. Zhao Feng, kung talagang nag-away tayo ngayon lang. Nagsimulang pawisan si Nan Gongsheng. Mababa ang tsansa nating manalo laban kay Xuan Yuanwen o sa tatlong prinsipe, ngunit ang sitwasyon ay nasa ilalim ng ating kontrol. Ngumiti si Zhao Feng. Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Nan Gongsheng na tumingin sa paligid, at lahat ng hari mula sa iba pang puwersa ay may maingat na ekspresyon at hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata.